Alam niyo po, isa nga sa matagal nang nire-request sa atin dito ay mga mystery crimes. Kaya naman ngayon nga, ipagbibigyan ko ang inyong hiling. Sa video na ito nga ay pag-usapan natin ang kaso ng isang dalaga na alam niyo, umabot lang naman ng 15 taon bago nga naresolba. At ang masaklap pa dito, yung salarin, matagal na pala nilang kilala. Well, sinasabi ko na sa inyo, as in, grabe yung magiging plot twist nito at talagang maiinis kayo ng sobra-sobra sa dulo. And well, syempre, let's see kung mahuhulaan nyo nga yung salarin bago natin i-reveal. And mabuti pa, huwag natin patagalin pa. Simulan na natin. Siya si Jessica Dishon, 17 taong gulang noong 1999. Yes, medyo matagal na ngang nangyari itong kanyang kaso pero sumikat nga itong muli dahil nitong 2014 lang nalaman nga kung sino nga talaga ang salarin sa kasong ito. Nakatira sila noon sa isang maliit na bayan sa Kentucky, USA. Kaya nga ng mga maliliit na bayan dito din sa atin halos magkakakilala silang lahat ng mga nakatira doon sa bayan na yun. Payapa at sobrang tahimik yung kanilang lugar bago nga ito basagin nitong nangyari kay Jessica. Isang araw, umaga ng Biyernes, ang petsa nga September 10, 1999 eksakto, naiwang mag-isa sa bahay itong si Jessica. Naunang umalis noon yung kanyang mga magulang para nga sa kanilang trabaho. Yung kanyang dalawang nakababatang kapatid naman, nauna na ring umalis para nga maabutan ang school service nila. May pasok rin sa eskwelahan noon itong si Jessica pero hindi niya kailangang sumakay nga sa school bus dahil may sarili naman siyang kotse. Nasa huling taon na siya noon ng high school at plano niya sanang kumuha nga ng accountancy sa kolehiyo. Pero yung planong ito nga, hindi na matutuloy pa. Hapon sa araw din na iyon, nakauwi na sa kanilang bahay itong nanay ni Jessica. Inaasahan niya noon na siya nga lang yung tao sa bahay nila that time dahil nasa trabaho pa nga yung kanyang asawa at ini-expect niya nasa eskwelahan itong mga bata. Pero pagbungad pa lang niya sa kanilang bahay, may kakaiba agad siyang napansin. Ang kotse kasi ni Jessica nandoon pa sa garahe. Well, sa isip-isip niya noon, hindi kaya pumasok ito si Jessica. Pagpasok sa bahay itong nanay, unang pinuntahan agad niya yung kwarto ni Jessica. Kukumustahin niya sana bakit niya hindi ito pumasok. Kumatok siya ng ilang beses pero walang sumagot, kaya nga pumasok na siya sa loob. Si Jessica wala pala doon sa loob ng kwarto at doon na nga nagsimulang magtaka itong nanay ni Jessica. Ilang beses niyang tinawag ng malakas si Jessica kasi nga baka nasa labas lang o nasa ibang parte ng kanilang maluwag na bahay pero wala pa rin talagang sumagot. Naisip niya ngayon, baka naman hindi ginamit nitong si Jessica yung kotse niya kasi nagpahatid siya sa kanyang tatay. Di tumawag siya ngayon sa kanyang asawa para tanungin kung nagpahatid nga sa kanya itong si Jessica. Sumagot naman agad itong si Mr. at sinabi hindi sumabay sa kanya si Jessica pagpasok. Well, sa mga sandaling iyon niya, nagsimula ng kutuban ng masama itong si nanay. Pero syempre sinubukan pa rin niyang pakalmahin yung kanyang sarili. Naisip niya na baka may problema yung kotse ni Jessica kaya nga hindi niya ito ginamit. Ngayon, kinuha niya yung spare key sa kanilang kwarto para nga subukan yung kotse. Pero pagpasok pa lang niya doon sa kotse, hindi pa man niya ito napaandar. Napansin niya agad yung ilang mga nakakabahalang mga bagay. Una, bahagyang nakabukas yung driver's door ng kotse. Pangalawa, at ito talaga yung nakakabahala dito, nasa upuan ng kotse yung cellphone ni Jessica at hindi lang yun, nasa screen ang numero na 9 at 1. At alam nyo, syempre ang ibig sabihin lang nito, sinubukan niyang mag-dial pero 9 at 1 lang yung nailagay niya. At alam nyo, sa US, 911 ang emergency number. Ibig sabihin, sinubukan kayang tumawag nitong si Jessica sa 911 pero hindi niya natapos dahil sa kung anong dahilan. At hindi pa nga doon natatapos itong lahat. Sa baba nga ng front seat, nandoon yung isang sapatos nitong si Jessica, katabi nga yung susi nung kanyang kotse.
Sa backseat naman, nandoon yung kanyang bag na ginagamit papuntang eskwela. Alam nyo, kung kanina nagawa pang pakalmahin nitong sinanay yung kanyang sarili, ngayon nga matapos itong mga nadiskubre niya, talagang sumabog na siya. Halos sigurado na siya noon na may masamang nangyari dito sa kanyang anak. Mabilis niyang tinawagan noon yung kanyang asawa para nga pauwiin na. At pagdating ni Mister, sinubukan nilang tawagan ngayon yung eskwelahan para nga kumpirmahin itong kanilang hinala. At tama talaga sila dahil sa araw na yun, hindi na nga pumasok pa si Jessica. Imposible nga namang maglakad siya dahil ilang kilometro pala yung layo ng kanyang eskwelahan dito sa kanilang bahay. At isa pa, hindi iiwan ni Jessica yung kanyang cellphone at mga gamit. Nagalit pa noon yung nanay ni Jessica doon nga sa eskwelahan kasi nga hindi agad sila sinabihan. Well, alam nyo, may protocol kasi sa paaralan nila noon na tatawagan nga yung mga magulang kung sakaling hindi pumasok itong estudyante. Tinawagan na nga rin nila lahat ng mga kaibigan at kakilala ni Jessica noon, pero lahat nga sila talagang iisa yung sagot dito. Hindi nila alam kung nasaan itong dalaga. Sobrang mangiyak-ngiyak na nga noon sa mga sandaling ito yung nanay ni Jessica. At dahil syempre nagawa na nila lahat nga ng posibleng paraan para hanapin itong kanilang dalaga, nagdesisyon na nga sila na humingi ng tulong noon sa mga otoridad. Nasaan nga kaya ang 17 anyos na si Jessica? Pagdating nitong mga magulang sa police station at matapos nilang maikwento yung kanilang mga nadiskubre dito sa mga pulis, ang naging sagot lang sa kanila, isipin nyo maghintay daw. Baka raw kasi umalis lang daw itong dalaga at hindi nga nagpaalam. Hintayin daw muna nila dahil baka nga bumalik din umano siya kinagabihan. As in, what the F talaga, diba? Hindi man lang nila pinansin na yung isang sapatos niya nasa loob ng kotse, tapos yung cellphone niya may 9 at 1 na nakadial. Paano aalis yung dalaga na nag-iisa yung suot na sapatos, diba? Ilang beses na nakiusap itong mga magulang ni Jessica sa kanila na simulan na agad yung paghahanap dahil baka nga nasa panganib sa mga sandaling iyon itong si Jessica, pero hindi talaga sila pinakinggan. Kasi nga ang sabi nila, baka umuwi rin daw mamayang gabi. Sa madaling sabi, walang napala itong mga magulang sa mga pulis, kaya nga nagsariling sikap na lang sila. Tinuwagan na nila lahat ng kanilang kamag-anak noon. Nagbaka sakali sila na pumunta nga sa kanila si Jessica, pero lahat talaga sila iisa yung sagot. Hindi nila nakita itong dalaga. Sa sobrang pag-aalala nila noon, kahit pa gabing-gabi na nga, lumabas pa itong mga magulang, nag-ikot-ikot sila sa kanilang bayan para subukang hanapin itong nawawalang dalaga. Pero umabot na lang sila ng 10 oras ng gabi. Inianino ng kanilang anak, talagang hindi pa rin nila nakita. Nakakahawa kung iisipin ninyo. Ngayon, kinaumagahan, muling bumalik itong mga magulang sa police station para sabihin, diba, sabing hindi nang bulakbol itong anak namin, hindi siya umuwi ngayong gabi gaya nung sinasabi nyo. Talagang may pagalit na sila noon na tono dahil syempre hindi agad sila inasikaso. At doon pangalang kumilos itong mga pulis sa kanila. 2 pulis yung pumunta sa kanilang bahay para nga silipin yung kotse kung saan nga sinasabing nandoon itong mga nahanap na ebidensya. Sinilip din nila yung kwarto, pero again, ang sagot lang nila, wala daw silang makitang matibay na ebidensya na nagsasabing may nangyaring masama dito sa dalaga. Talagang sobrang nakakaasar kung ilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nitong mga magulang. Halatang wala silang interes o kaya pinatamad siguro. Yun bang masabi lang na pumunta sila at nag-imbestiga? Kunwari, alam nyo, sa sobrang frustration nitong mga magulang dito, ang ginawa nila, lumapit na lang sila sa local media para manawagan ng tulong. At dahil doon, dumami yung nakakaalam sa pagkawala nitong si Jessica, kaya syempre mas marami ngayon yung volunteer na tutulong nga sa kanila sa ginagawang paghahanap. Nagpakalat sila kayo ng mga flyers at posters doon sa kanilang bayan maging sa mga kalapit na lugar para nga mas tumaas yung tsansa
na may makakitang tao kay Jessica. Pero hindi pa rin tumigil sa pag-iikot talaga noon itong tatay ni Jessica para hanapin yung kanyang anak. Isang araw, pumunta itong tatay sa liblib na bahagi ng kanilang bayan na malapit sa isang ilog. Kasama niya noon yung kanyang kapatid o tito ni Jessica at isa sa mga anak niya. Iikot nila ngayon yung kasukalang ito dahil baka nga nandoon itong dalaga. Naging tapunan din kasi ng mga sinasalvage kumbaga ng mga tao itong lugar na ito, kaya nga naisip nila na tignan ito. Ilang oras na silang naghahanap noon nung biglang sumama bigla yung pakiramdam nitong kapatid niya, kaya nga umuwi na lang sila at wala silang napala doon sa kanilang paghahanap. Ngayon, isang araw habang naglalaro sa labas itong kapatid ni Jessica, pakinggan yung mga mabuti itong mga detalyeng sinasabi namin dahil mahalaga ito sa investigasyon ng kaso. Patakbong pumasok ngayon itong kapatid ni Jessica sa kanilang bahay na sumisigaw na narinig niya raw umano itong kanyang ate, si Jessica. Narinig niya raw yung sigaw ni Jessica. Well, dali-dali naman na lumabas ng bahay noon itong mga magulang. Yung tatay nga, kinuha pa yung kanyang shotgun. Hinahanap nila saan galing yung sigaw pero hindi nila nahanap at hindi na nila muling narinig pa. Maya-maya nga, sa hindi kalayuan, napansin nila na may sinusunog yung kanilang kapitbahay. Nagduda sila dito kaya pinuntahan nila. Naabutan nila doon si David Brooks, ang 40 anyos nilang kapitbahay na siyang nagsusunog nga noon. At syempre nga kahit wala talagang matibay na ebidensya laban nga sa kanya, base dito sa mga sirkumstansya na meron na sila ngayon, inaresto na ng FBI itong si David. Sa pag-usad nga ng kaso laban sa kanya, lumutang pa yung ilang mga posibleng ebidensya laban sa kanya. Sa likod ng kotse nga nitong taong ito, nakakita sila ng parehong uri ng tali na ginamit nga sa paa at kamay ni Jessica. Pero ang problema nga dito, wala silang nakuhang kahit na anong DNA ng dalaga sa tali na nandoon nga sa kotse nitong si David. Kaya nga pwede talaga ng malusutan na nagkataon lang na may ganoon din siyang tali dahil syempre magsasaka siya. At ngayon mag-fast forward muna tayo mga ilang taon din ito matapos nga ang mahaba-habang proseso. Hinatulan na not guilty itong si David dahil nga sa kakulangan umano ng mga ebidensya na malinaw na magkokonekta sa kanya sa sinapit ni Jessica. Ayon sa batas, maaari ulit siyang maaresto kung sakaling may bagong ebidensya silang iprepresenta laban sa kanya. Pero syempre kung iisipin nyo ilang taon na yung nakalipas mula nung nangyari itong kasong ito, kaya naman talagang pinanghinaan na noon ng loob itong mga magulang ni Jessica. Grabe yung disappointments nila noon dahil sigurado raw sila na talagang itong si David yung gumawa nga ng krimen. Pero nga wala silang ibang makuhang ebidensya hanggang sa lumipas na nga lang yung mga taon na natulog itong kaso. Halos nalimot na nga ito ng mga tao sa lugar na iyon hanggang sa nitong 2012 lang muli itong nabuksan. At dito mabamangha kayo sa magiging plot twist ng kwentong ito. Isang bagong detective nga yung nadestino noon sa police station ng kanyang bayan. Siya nga si Detective Lynn ang binigay na pinakatrabaho kumbaga sa kanya. Ipag-aralan nga itong mga kaso na hindi pa nabibigyang hustisya doon sa kanilang lugar. At ang isa nga sa mga nakakuha talaga sa kanyang atensyon ay yung karumal-dumal na krimen kay Jessica na nooy 13 taon na. Review muli nitong si Detective nga yung kaso at talagang nalula siya sa siguro gamitin na natin yung salitang katakahan nitong mga dating pulis na nandoon. Base kasi sa ginawang proseso, napakaraming maling nagawa at mga bagay na hindi nila as in ginawa. Kahit mga interview hindi maayos na naitala for reference. At dahil dito, muli niyang binuksan yung investigasyon para sa kasong ito. Nagsimula ulit siyang kausapin niya yung pamilya ni Jessica 13 taon na matapos nga nitong malagim na krimen. May mga asawa na rin noon
yung mga nakababata niyang kapatid at puting-puti na nga rin yung mga buhok ng kanyang mga magulang. Talagang awang-awa noon si detective dito sa pamilya na syempre hindi man lang nakakuha ng hustisya. Binigay sa kanya ngayon itong pamilya yung isang box na naglalaman ng mga gamit nitong si Jessica, maging ng mga ginamit umano noon sa investigasyon na binalik sa kanila nitong mga pulis. Makaraw makatulong nga sa bagong investigasyon. At doon nga may pumukaw ngayon sa atensyon nitong si Detective Flynn. May medical report pala noon itong si David, yung kapitbahay nila, na nagsasabing 61 lang yung kanyang IQ. Well, ibig sabihin niyan masyado itong mababa para sa isang tao. Alam nyo kasi ang average ay 80 to 100 at kung sobrang baba nitong IQ mo, ibig sabihin mahihirapan kang iproseso kahit mga napakasimpleng bagay. Sa atin tinatawag na sobrang slow yung mga ganito. David, literal na halos pambata yung kanyang IQ. Well, ibig sabihin din ito kung iisipin ninyo, posibleng kaya kung ano-ano na lang yung sinasagot nitong si David noon sa interview sa kanya ay dahil hindi niya nga malinaw na naiintindihan lahat ng nangyayari at tinatanong sa kanya. Posible umano na kaya siya nadiin sa kaso ay dahil hindi niya maayos na maidepensa kumbaga yung kanyang sarili. Sa madaling sabi nito, naniniwala rin itong si detective talaga na walang kinalaman si David sa kaso ni Jessica. Pero syempre, kung hindi pala talaga siya, ang tanong dito, sino ang upastangan kay Jessica? Alam nyo, after 13 years, siguradong mas mahihirapan na siyang sagutin ito. Pero hindi nga siya tumigil. Desididong-desidido siya noon na pagbayarin yung gumawa nga nitong karumal-dumal na kaso kay Jessica para nga mabigyang hustisya itong kanyang pamilya. Inimbestigahan niya lahat ng mga tao na nakatira noon malapit kila Jessica. Halos 2 taon din siguro yung tinagal nitong si detective para nga busisiin yung kaso bago siya nakakita ng isang bagong liwanag. September 24, 2014, 15 taon na ito matapos nga mangyari yung kaso, nadiskubre nitong si detective yung isang mahalagang impormasyon. Nakakuha siya ng tawag mula nga sa isang pulis na taga doon din sa kanila. May inmate umano sila noon na nagsasabing alam niya raw kung ano ang tunay na nangyari dito kay Jessica at kung sino talaga yung lumapastangan at pumaslang sa kanya. At kahit pa nga inmate itong nagsasabi at napaka-posible na nag-iimbento ng kwento, pinuntahan pa rin niya para nga pakinggan dahil sa isip-isip niya wala namang mawawala sa kanya kundi yung oras lang na posibleng masayang kung hindi totoo yung sasabihin. Well, base dito sa inmate, buti na lang pinakinggan niya. May nakasama raw siya noon sa kulungan na nakulong sa kasong child abuse. Naging magkaibigan daw sila noon sa loob at talagang nagkamabutihan sila doon. At isang araw, itong taong sinasabi niya na nakasama niya, umamin umano sa kanya na siya raw yung pumaslang at gumahasa dito kay Jessica. At ang pangalan ng taong ito ay Stanley Dishon. Well, kung napansin nyo, kaapelyido ni Jessica dahil ang lalaking ito walang iba kundi yung kanyang tito, yung kapatid ng kanyang tatay na kasama pa nilang naglilibot noon sa lugar para hanapin nga siya. Ayon dito sa inmate na ito, bago pa mawala si Jessica, ilang taon na raw pala siyang pinagsasamantalahan nitong kanyang titong ito. Hindi lang alam nung mga magulang niya. Mula nga nang magdalaga kasi itong si Jessica lagi nang bumibisita sa kanilang bahay itong si Tito. At kada nga naiiwan silang dalawa itong pamangkin, doon na niya umano nga ginagawa yung kahalayan dito. Hindi rin naman daw nagsusumbong noon itong dalaga dahil sa banta sa kanya na papatayin umano yung kanyang mga magulang at mga kapatid kapag nagsumbong siya sa kanila. Kaya naman sa loob nga ng ilang taon, grabe, tiniis nitong si Jessica yung pambababoy sa kanya para nga hindi mapahamak yung kanyang pamilya. Ngayon, taong 1999,
nagkaroon daw noon ng nobyo itong si Jessica. Ang pinakaunang nobyo niya sa talambuhay niya. Sobrang selos na selos daw umano noon itong si Tito dahil nga dito sa nobyong ito. Natatakot din siya noon. Ito yung mas malala. Natatakot siya noon syempre na baka isumbong ni Jessica dito sa kanyang nobyo lahat nga ng mga ginawa sa kanya nitong si Tito. Syempre sa isip niya siguro baka tanungin nitong boyfriend kung sino yung alam nyo na. At nung umaga nga ng September 10, 1999 kung kailan nangyari yung kaso at kung kailan nawala itong si Jessica, inaabutan nitong si Stanley na palabas yung kanyang pamangkin sa bahay para nga pumasok na noon sa eskwelahan. Pasakay na sana noon ng kotse si Jessica pero hinabol niya ito at pinigilan niya. Muli niyang sinabihan daw si Jessica noon na hiwalayan niya itong kanyang nobyo. Bagay na syempre tinanggihan ni Jessica. Nagbanta siya noon sa kanyang tito na isusumbong niya ito kung hindi nga siya tatantanan dito sa ginagawang panghaharas sa kanya. Bagay na syempre hindi nagustuhan nitong matanda. Ngayon, kinabahan umano si Jessica noon na baka may mangyari na naman sa kanila kaya nga kinuha na niya yung cellphone niya sa kotse at desidido na raw talaga siya noon na tumawag nga sa 911 para magsumbong. Pero yun na nga, hindi ito natuloy dahil napigilan siya nitong si Stanley. Nagkaroon nga sila ng hilaan at konting balyahan doon sa loob ng kotse kaya nga naiwan doon yung isang sapatos ni Jessica. Nakawala pa raw si Jessica noon at nakatakbo nga papunta sa loob ng kanilang kwarto pero naabutan din siya nitong kanyang tito. Doon nga siya kinapos nito at saka nga binuhat papunta raw sa isang abandonadong kubo hindi rin kalayuan doon sa kanilang bahay. Doon nga siya tinago nitong kanyang magaling na tito sa loob nga ng ilang araw. At doon din siya paulit-ulit na inabuso bago nga tinuluyan. Siyempre sa takot na baka mahanap pa siya noon ng dumaraming mga tao na naghahanap sa kanya sa mga sandaling iyon. Alam niyo kung naaalala niyo yung sinabi namin na posibleng narinig nung kanyang kapatid yung kanyang sigaw, may posibilidad umano na talagang nakatakas siya noon pero nahabol nga siya nitong kanyang tito bago pa siya makarating sa kanilang bahay at doon nga siya talaga tinuluyang tapusin dahil natakot nga itong tito na baka makalaya pa itong dalagang ito. Pagkatapos noon, itinapon na umano nitong si Stanley nga sa kakahuyan itong katawan ng dalaga at yung kumot naman niya at iba pang mga gamit kasama na nga yung isang piraso ng sapatos na suot niya noon inilibing umano sa ilalim ng kubo kung saan nga siya kinulong. Inalis din noon ni Stanley yung ilat sa mga daliri umano nitong dalaga para iligaw nga yung investigasyon. Well, alam nyo, matapos marinig ni detective yung kwentong ito, kumbinsido siya na totoo yung mga sinabi sa kanya base dito sa mga detalye. Yung tungkol kasi sa nawawalang daliri nitong dalaga, hindi yun nilabas sa publiko. Tanging yung mga kamag-anak lang niya yung nakakaalam nito kaya nga imposible na inimbento nitong inmate yung kanyang kwento. Ibig sabihin nito, posibleng itong talagang inmate na nakakasama niya dati yung may kagagawan dito. Nagpasama ngayon itong si detective sa pamilya ni Jessica papunta nga doon sa lumang kubo na sinabi ng inmate. Pero hindi niya muna sinabi sa kanila kung sino nga yung suspect niya ngayon para hindi ito maalarma, di ba? Kung sakaling marinig niya na alam na nga nila na siya yung gumawa nito. Hinukay nila ngayon yung ilalim ng kubo para nga hanapin yung mga gamit ni Jessica na sinasabi nilibing nga doon. At syempre, gagamitin din ito para sa ebidensya. At alam nyo, totoong totoo talaga yung sinabi ng inmate. Nandoon yung isang piraso ng sapatos ni Jessica. At nandoon din yung kumot na sinasabi ng inmate. At nung makita ng pamilya ni Jessica itong sapatos maging yung kumot, kinumpirma nila na lahat ng yun talagang pag-aari ni Jessica. Doon na nga sa mga sandaling iyon, nilabas agad nitong si detective yung pasabog na ang suspect nga dito sa nangyari kay Jessica ay walang iba kundi ang kanyang tito itong si Stanley. Halos hindi naman makapaniwala nung una itong si tatay
na mismong kapatid na pinagkatiwalaan niya yung bumaboy pala at pumaslang sa kanyang anak at sumira sa kanilang pamilya sa loob ng mahigit 1 dekada. Doon niya napagtanto na may araw umano noon na hinahanap nila si Jessica at talagang malapit na sila noon dun sa kubong yon kung saan niya kinulong itong anak niya, pero hindi sila umabot kasi nga biglang nagsabi itong kapatid niya na sumama umano yung pakiramdam niya, kaya nga nagpahatid na raw siya pa uwi bago pa man nila marating yung kubong iyon. Alam nyo, sa sobrang dami na rin daw ng iniisip niya noon, hindi na nga siya nakabalik pa sa lugar para ituloy yung paghahanap. Kung nakita niya lang daw talaga noon yung kubo, sana nailigtas niya pa itong kanyang dalaga. Sa mga sandaling iyon, ibuhay pa kasi si Jessica at nakakulong nga sa kubo, kaya nga niligaw siya nitong kanyang kapatid para hindi niya ito mahanap. Habang gumugulo nga yung investigasyon sa kasong ito, lumutang pa yung ilang mga sikreto ni Stanley na matagal na niyang itinago. Bukod sa isang bata na minolesta niya, kaya nga siya nakulong at nakasama ng inmate, halos lahat pala ng mga babaeng kamag-anak nila, yung mga bata, minolesta niya rin. Isa-isa silang naglutangan nung mabalitaan nila na siya nga yung suspect dito sa sinapit ni Jessica. Walang diskarte pala nitong matandang ito dati. Magpapaawa siya sa mga kamag-anak niya na may mga dalaga. Ngayon, makikiusap siya na makikitira muna siya sa kanila ng ilang araw o linggo kasi nga wala naman siyang sariling pamilya, kaya wala siyang kasama sa buhay. Doon na nga siya gagawa ng maitim niyang balak dito sa mga dalagang nandoon kapag nakahanap na siya ng tiyempo. Base nga sa salaysay ng mga biktima niya, 3 dekada na pala itong ginagawa ni Stanley. Grabe. Nakulong nga lang siya ng 1 beses dahil may naglakas loob na minor de edad na nagsumbong sa kahalayang ginawa nitong si Stanley. Well, matapos nga ang napakahabang panahon, taong 2015, nang bumulong itong kaso. Alam nyo, kahit pa may testimonya na laban sa kanya, masasabi pa rin na hindi pa rin daw sigurado na panalo nga itong kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng mga ebidensya ulit na direktang magtuturo sa kanya gaya umano ng fingerprint at DNA. Mahirap na kasing magpakulong na mahina umano yung ebidensya dahil gaya nga nung nangyari kay David, kung sinentensyahan siya noon base nga dito sa mga mahinang ebidensya, di kawawa naman siya dahil nakulong sana siya kahit inosente pala siya sa kaso. Isa pa, yung mga nakitang mga gamit ni Jessica matagal nang nailibing kumbaga, kaya wala nang naiwang mga bakas niya doon. At yung iba pang mga biktima naman ni Stanley na nooy matatanda na rin syempre at may pamilya na, ayaw nang humarap noon sa korte para nga sa kaso. Kasi syempre kapag humarap ka sa korte, kailangan sabihin mo, ikwento mo ng detalyado yung ginawa sa iyo nitong inaakusahan mo si Stanley nga. Bagay na syempre para sa kanila dahil matanda na rin sila at may mga anak na at may mga sarili ng asawa, ayaw na nilang gawin dahil talagang nakakahiya na. Dahil dito, ngayon ang labas, nanganganib na baka matakasan pa nitong si Stanley itong kaso niya na dapat talaga matagal na niyang pinagbayaran. Kaya ito yung nangyari ngayon. Gumawa sila ng plea deal dito kay Stanley para hindi siya parusahan ng death penalty sakaling mahatulan siya ng guilty dahil may posibilidad pa rin naman kahit medyo kulang yung mga ebidensya. Kailangan niya umanong umamin na lang sa krimen. Kaya ang nangyari dito sa huli, pumayag na lang siya sa plea deal dahil ayaw niya rin sumugal baka hatulan siya ng kamatayan. At ayon dito sa deal, aamin siyang siya nga yung gumawa at makukulong lang siya ng 20 taon. Hindi na rin niya kailangang idetalye yung mga ginawa niya doon sa krimen. Alam niyo, ayaw sana itong gawin ng pamilya ni Jessica pero again, natakot sila na baka nga matalo sila sa korte at lalong hindi sila magkakaroon ng hustisya kapag ganun nga yung nangyari. Well, samantala, 56 na taon na nung makulong itong si Stanley at posibleng makalaya pa siya kung buhay pa nga siya by 76 years old dahil 20 taon nga yung itatagal niya sa kulungan. Ngayon, nangako naman yung tatay ni Jessica na sabi niya kung hindi pa raw mamamatay sa kulungan itong kapatid niya,
siya na mismo yung papatay sa kanya kapag nakalaya ito sa kulungan. Well ngayon siguro ay mabalik tayo doon kay David Brooks, yung pinakaunang naging suspect dito dahil nga sa mga posibleng nakitang ebidensya na nagtuturo sa kanya. Alam nyo, pinaniniwalaan pa rin naman na may involvement nga siya sa kasong ito dahil nga sa tali na nakuha sa kanya at yung damit na sinusunog niya na posibleng kay Jessica, kasama na nga syempre yung picture na nakuha doon sa kanya. Pero alam nyo, dahil nga sa sobrang baba nitong IQ niya, posible na nauto siya o natakot lang siya nitong si Stanley. Kaya nga na-involve siya dito sa kasong ito. Ibig sabihin, biktima rin siya. Kaibigan kasi siya noon nitong si Stanley. Kaya nga posibleng nauto siya nito, kaya sinunog nito yung damit ni Jessica. Baka sinabihan siyang, uy, sunugin mo naman ito. Kaya niya ginawa yun. Baka hiningi lang din sa kanya ni Stanley yung tali na ginamit kay Jessica. Kumbaga talagang tali ni Brooks yun kasi nga magsasaka siya at ngayon humingi itong si Stanley ng tali, kaya nga pareha sila ng tali ngayon doon sa ginamit. At baka sinadyang mag-iwan nitong si Stanley ng picture ni Jessica doon sa bakuran nitong si David para nga iset up siya nito sa kaso. Alam niyo talaga, dito ako na bilib mabuti na lang hindi nga padalos-dalos yung korte noon dahil isipin nyo na lang kung kinulong itong si David at isinara itong kasong ito. Di masaya na sana ngayon itong si Stanley dahil tagumpay yung plano niya na na-divert niya sa iba yung sisi at hindi na siya kailanman mananagot dito sa krimen na kanyang ginawa. Pero nyo nga, kung kinulong itong kawawang taong ito, grabe. Mabuti na lang talaga, napakahusay ng korte doon. Kaya alam nyo, mahalaga talaga na matibay yung ebidensya bago nga ikulong ang isang tao. And syempre, with that, ito nga yung pinakamahabang kwento na ginawa ko, pero sana nagustuhan pa rin niyo. Kung gusto nyo busisiin nga itong kaso ni Jessica Dishon, marami sa internet, napakaraming mga gumawa ng kwento tungkol sa kanya. Basahin nyo lang yung mga sinulat na documentaries tungkol nga dito sa dalaga. And once again, with that, salamat po ng marami sa inyong walang sawang pagsuporta muli. Magkita-kita tayo sa susunod. Goodbye.